Hi B! Sa video na to, ikikwento ko sa inyo kung paano nag-extend ng visa dito sa Philippines ang aking French boyfriend. And kung kayo ay isang Filipina na mayroong foreigner boyfriend at hindi alam yung process or anong gagawin para mag-extend ng kanilang visa dito sa ating country, dito sa Pilipinas, please keep on watching. So, unang-una namin ginawa is naghanap kami ng branch ng BOI, which is some Bureau of Immigrations, kasi ang mga foreigner dito sa ating bansa ay doon mag-extend talaga at magbabayad ng kanilang visa. So, upon research namin, magdadala ng passport, pinakauna, ang pinaka-importante is passport, valid ID or government ID nila sa bansa nila, like driver's license. Ang dinala ni Jowa is driver's license niya. Tapos, just in case, nagdala lang din kami ng photo niya, yung maliit na photo. So, ang nearest branch nga na pinuntahan namin is yung sa Alabang, Bureau of Immigrations ng Alabang. And sobrang bilis lang kasi hindi siya matao doon. Walang masyadong tao. Pagpasok nyo, wala namang pila. Hindi kami pumila. Wala ding numbering kasi nga walang masyadong tao. And binigyan lang siya agad ng form. Pwede naman kayong sumama yung mga girlfriend. Pwedeng may kasama yung foreigner. Hindi yung strict na kung sino lang yung mag-a-apply, yun lang yung pwedeng pumasok. So, nakapasok naman ako. And kasama ko pa nga si Ma'am Shinon, pati yung kapatid ko. And, ayun, okay naman na pinapasok kami. Tapos, na-assist ko siya kasi may form siyang fill upan yung foreigner, boyfriend nyo or husband nyo. And, ayun na nga, fill upan niya yung information like yung pangalan niya, yung address niya sa bansa niya, kung gano'n siya ka nag-stay, kung kailan siya nag-entry, yung passport details niya, and kung saan siya nag-stay. So, kailangan talaga ako dun kasi yung address ko is nilagay ko lang din. Pipirma lang siya. Ganun lang, mga details lang naman dun sa form. And then, ang binayaran niya is sa first extension niya. Kasi ang mga foreigner, may mga foreigner na katulad sa France, ewan ko lang sa ibang bansa. Sa France, meron siyang 29 grace period or 29 days na pwede siyang magstay dito sa Pinas without visa. Parang free of visa, 29 days. So, after 29 days, wala na yon, hanggang doon na lang yon. And kailangan niya na magbayad ng extension. First extension, hindi niya kailangan ng ACR. So, sa first extension nga, another 29 days. Akala ko 30 days, pero 29 days ang kanyang binayaran. First 29 days, free of pa siya, hindi pa kailangan ng ACR. Ang ACR requirement na yun pag second extension. So, sa first 29 days na in-extend niya, 2,000 pesos. Additional, 2,000 pesos, ayun na yung visa, 29 days na yon. Pero, additional 1,000 kapag kailangan or gusto nyong makuha agad yung passport. Kasi pagka hindi nyo in-avail yung parang express nila na tinatawag, yung additional 1,000, mag-aantay pa kayo ng 1 week. Kumbaga magsistay dun yung passport. Pero pagka binayaran nyo yung express, like 5 minutes after nyo magbayad, mag-antay lang kayo ng 5 minutes, bibigay sa inyo yung resibo. In receipt form lang siya, in paper lang yung visa extension na, ayun, ikikip nyo lang yung, yung OR, yung official receipt na yun. Yun na yung visa extension niya, na ipe-present nyo sa immigration upon flight niya, pag-aalis na siya ng bansa natin. So, kapag mag-e-extend siya ulit, kuwari another 29 days. So, second, di ba, yung una, free yon, free of visa, free stay nila dito sa Pinas. Pag sumobra sila sa 29 days, kailangan na nilang bayaran yung another 29 days na pag-stay nila dito sa bansa natin, which is yung 2,000 nga, plus 2,000 na 29 days, yun yung babayaran niya, plus 1,000 na express para makuha niya agad yung passport niya, total of 3,000. Pag sumobra na naman siya sa 29 days, yung another 29 days niya na second application ng visa, babayaran niya ulit yung 2,000 plus 1,000 kung gusto niya makuha agad yung passport niya, and then plus ACR. So, upon checking, ang ACR pala is Alien Certificate of Registration. So, ang binayaran niya is nasa total yung third time na 29 days niya, which is second extension niya, kasi di ba free, tapos ito binayaran niya na yung first extension, and then ito na yung second extension, nandito na siya. So, kahit sabi nung kahit 10 days ka lang, 2 days ka lang, 1 day ka lang, na sosobra dun sa 29 days, yung ticket na binili ng jowa mo sobra pa ng 2 days, sabihin natin, o kaya 5 days, babayaran mo yung buong 29 days for the next extension.
Walang palugit na, one day lang naman. Baka okay na yun, baka okay lang na hindi bayaran, hindi daw. Plus, yung third 29 day niya, or yung second extension niya, kailangan na daw po ng ACR, required na ang ACR, which is valid for 1 year naman ang ACR, or Alien Certificate of Registration. So, magiging card form na siya. Yun yung ID niya dito sa Philippines. Magiging ID niya yun. So, ito, medyo matagal yung processing. May pick-up time siya, abutin ng 2 weeks bago mo ma-pick up yung ID or yung card. Total of 6,240 yung binayaran niya in total. Kasama na yung ACR and then yung extension ng, another extension ng 29 days niya. So, sa susunod, kung mag-extend siya ulit, hindi niya nababayaran yung ACR kasi valid until basta 1 year ang validity nun. 1 year. So, hanggang next year na yung validity ng ACR. So, hindi niya napoproblemahin yon sa susunod na extension niya. Ang mangyayari sa susunod na another 29 days niya is yun na lang yung babayaran niya, yung extension ng 29 days, which is nasa 2,000 or 3,000. Yung cash na lang nagiging 3,000 kasi nga dahil sa express kung kailangan makuha agad yung passport. As a foreigner, kailangan, 'di ba, kung gumagala-gala kayo, kailangan lagi niyang dala-dala or lagi dapat nasa kanya yung passport niya. So, ang ending, babayaran niyo talaga yung express kung kailangan kung gagala kayo, kailangan niya yung passport niya na kasama niya. Kasi kung hindi niyo babayaran yung express, aabutin ng 5 days or more than 1 week yung itatagal bago niyo mabalikan ulit yung passport niya. Ayun nga, sa 429 days niya dito sa Philippines, yun na lang yung babayaran niya, yung extension ng 29 days. So on and so forth, ganun siya. Hanggang mag-expire yung ACR, pag nag-expire ulit yung ACR, tsaka niya ulit yun babayaran for renewal. Ang alam ko, may ibang klase ng ACR, parang permanent na siya, residency, pero hindi ko lang sure, hindi namin natanong kasi hindi pa naman permanent residency ang kailangan ni Jowa. Kailangan lang niyang magstay dito for vacation with me. Kung di man ako nagkakamali, meron atang valid for 5 years or more na ACR, depende na lang. Pero, ayun, yun lang naman yung naging process. Maski sa second extension, passport lang yung hiningi. And just in case, i-ready nyo na lang din yung ID nyo. Hindi natin alam kung ano yung nire-require din naman sa ibang branch. Malay mo sa branch na pinuntahan namin sa Alabang is hindi ganun kahigpit. Pero, ayun, magdala na lang kayo ng valid ID niya and photo just in case nahingan kayo, diba? Para hindi na kayo pabalik-balik. So, ganun lang naman kadali ang application ng mga foreigner para mag-extend ng visa dito sa Philippines. Basta meron kayong mapaprovide nyo yung pagsistayan niya dito sa Philippines. Pwedeng yung address ng partner or sa hotel, kung saan kayo nagsistay, kung naka-apartment kayo, basta kung saan kayo nagsistay, ilagay nyo lang doon sa form na ibibigay sa inyo na kailangan nyong fill outan. Sorry, bichanek ko yung receipt na binayaran in total ni Jowa. Basta yung sa una is nasa 3,000 something lang talaga, yung wala pang ACR. Pero pag may ACR na, nasa 7,000 pala with express. 7,740. Ayun yung total nung may kasama ng extension and may ACR. 7,740. Pero yung sa una, yung wala pang ACR, pati mga susunod, after bayaran yung ACR, ano lang, nasa 3,000 something. So, sana naging malinaw sa inyo. And, ayun, kung may mga questions kayo, feel free to comment down below. Ayan, sasagutin ko yan at magre-reply ako. Don't forget to like this video and sana nakatulong sa inyo. Ayun lang. Stay in love!